Malapit sa aking puso ang kasong ito dahil bilang magulang at working parent ay napagdaanan ko ang paghahanap na mapagkakatiwalaang yaya na mag-aalaga sa aking anak. Nariyan yung hindi ako mapakali, lalo na kapag bago ang aking tagapag-alaga. Masigit na nag-aalala ang magulang kung sanggol ang iniiwan sa isang yaya sa dahilang wala itong kakayahang magsabi kung nagugutom ba siya, hindi ba siya komportable sa diaper niya, may masakit ba sa kanya, at wala rin itong kakayahang magsabi kung sinaktan ba siya. Mabuti na lang na ang aking butihing ina ay nagdesisyon na tumira sa akin at kasama niya ang yaya sa pag-aalaga sa aking anak. Ang kasong ikukwento ko sa inyo ngayon ay ang kaso ni Paula Bertram. Siya ang daycare home operator na nagpainom ng gamot sa sanggol na naging sanhi ng pagkamatay nito. Si Paula Bertram, 53 years old, ay isang daycare home owner. Maraming mga magulang ang nagpapaalaga sa kanya ng kanilang mga anak dahil sa bukod sa malinis ang daycare home, ay home-cooked din ang mga pagkain ng mga bata. Siya ay si Mama Paula sa kanyang mga alaga. Isang linggo bago magpasko, ay dinala ni Tracy Fields ang kanyang 3 buwang gulang na anak na si Grace Fields sa daycare home ni Paula Bertram bago siya pumasok sa opisina. Makaraan ng ilang oras ay nakatanggap siya ng tawag na pinapaalam sa kanya na tumigil sa paghinga ang kanyang anak at isinugod ito sa pagamutan. Kinalaunan ay namatay ito. Buong akala ng medical practitioners at pamilya ng bata ay namatay ito sa SIDS o Sudden Infant Death Syndrome. Ngunit pinabulaanan ito ng medical examiner. Ayon dito, base sa toxicology test, namatay ang bata sa pagkalango sa diphenhydramine. Ito ay ang sangkap sa allergy at cough medicines. Dahil sa pangyayari, nagsimula nang mag-imbestiga ang mga pulis at ang kanilang pangunahing suspect ay si Paula Bertram, ang may-ari ng daycare home at matagal nang tagapag-alaga ng mga Fields. Sa una ay walang maibigay na paliwanag si Paula Bertram sa mga pulis, pero pagkalipas ng ilang buwan ay umamin din ito na nilagyan niya ng cough syrup ang gatas ng bata. Sinabi ni Paula na alam niya na masama ang cough syrup sa mga sanggol, pero sinabi niya na konti lang naman ang nilagay niya. Hindi ito makapaniwala na namatay ito. Sinabi niya sa mga pulis na 17 taon niya na itong ginagawa, kaya imposible raw na mamatay ang bata dahil lang sa Benadryl. Dahil sa sinabi ni Paula, tumibay ang paniniwala ni Tracy Fields, ang ina ng biktima, na gumagamit si Paula Bertram ng over-the-counter na cough syrup para patahimikin o pakalmahin ang mga batang makukulit, iyakin at maiingay. Sa palagay niya ay ginawa ito ni Paula para madaling kontrolin ang mga bata. Ang hatol, nasentensyahan ng 8 taon sa kulungan si Paula Bertram sa pagpatay sa 3 buwang sanggol na si Grace Fields. Sinabi ng Polk Circuit Judge na kung sinabi kaagad ni Paula Bertram na hinaluan niya ng cough medicine ang gatas ng sanggol, ay nabigyan pa sana ito ng antidote ng paramedic at naisalba pa ang buhay ng bata. Dahil sa kasong ito, napag-alaman na 4 sa 10 mga kaso ng mga namamatay na bata sa daycare centers ay may kaugnayan sa pagbibigay ng cough medicines para pakalmahin ang mga ito. Si Tracy Fields at iba pang mga magulang ay nag-organisa ng grupo na naglalayon na isulong ang batas na magpoprotekta sa mga bata na iniiwan sa daycare centers. Isa sa mga gusto nilang ipasa na maging batas ay ang pagkaso sa mga daycare workers or centers na nagbibigay ng gamot sa mga bata na walang pahintulot ng mga magulang.
Ang nangyaring krimen ay nagsilbing babala na rin sa medical practitioners na gawin muna ang masusing pagsusuri at mga tests bago sabihin na ang cause of death ay SIDS o Sudden Infant Death Syndrome. Mga kapwa kong magulang, hindi sa kayo ay aking inaalarma pero may nangyayaring ganito sa Pilipinas. Nangyari ito sa anak ng kapitbahay ko. May mga kasambahay na pinapadali ang kanilang mga trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay ng cough syrup sa mga alaga nila. For your awareness lang po. Hanggang sa muli, paalam!